Kamakailan lang ay ating ibinalita na bibili ang Philippine Air Force ng nasa 12 light combat aircraft na kung tawagin ay mga FA-50 Block 20 mula sa South Korea bilang parte ng Horizon 3 ng AFP Modernization Program. Nagkakahalaga ang mga ito ng nasa 40 billion pesos na napakalaking halaga dahil ang mga ito ay pinaka-latest at pinaka-advanced na klase ng FA-50 na halos isa ng totoong fighter jet katulad ng mga F-16 Vipers. Maliban pa dito, bumili din ang Philippine Army ng mga AT-1K Raybolt, anti-tank guided missile mula sa South Korea pa din dahil gusto ng Army na magkaroon ng mga anti-tank missiles pwera na lang sa mga TOW missiles na dinonate ng Amerika. Bumili ng ganito ang Army dahil umano sa kung magkaroon ng invasion sa Pilipinas ay hindi masisigurado na kayang pigilan ito ng ating Philippine Navy, kaya ito ang kanilang gagamitin na pansalubong sa mga kalaban. At ang isa pang inaasahang magmumula din sa South Korea ay ang mga bagong guided missile frigates na ino-offer ng Hyundai Heavy Industries na inaasahan ding bibilhin ngayong taon kung mabibigyan ito ng pondo ng Philippine government. Sa ating tansya, nasa bandang 30 billion pesos ang kinakailangan para dito dahil ito na ang magiging pinakamalaking warship ng Navy at isa din sa pinaka-heavily armed dahil kumpleto sa armas katulad ng missiles ang nasabing vessel. At sa bagong balita na ating nakalap, mukhang tiba-tiba na talaga ang South Korea matapos na namang manalo ang isa sa kanilang mga defense companies sa isang proyekto ng ating hukbong sandatahan. Ayon sa Max Defense, nanalo sa proyekto ng Philippine Marines ang Korea Vehicle and Industry Company Limited at ibinigay na sa kanila ang notice of award nitong nakaraang linggo lamang na kung saan magsusupply sila ng mga bagong tactical combat vehicles. Ang mga nasabing tactical combat vehicles ay ang mga KMPV o Covico Multipurpose Vehicle na kayang salagin ng matataas na kalibre ng armas at kayang makasurvive laban sa mga landmines, kaya mas mapoproteksyonan ng ating mga sundalo. Kakaunting units lamang ang bibilhin sa ngayon dahil alam naman nating gipit pa rin sa pondo ang ating gobyerno, ngunit tinatarget talaga bumili ng nasa 60 hanggang 70 units nito na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong piso. Maliban pa dito, may plano din ng Philippine Army na bumili ng nasa 200 units ng mga armored vehicles at ang nangunguna noon sa mga offers ay ang Chae-Siri ng bansang Thailand. Ngunit nang dahil sa napakababang presyo ng offer ng South Korea at puro na lang din South Korea ang nananalo sa proyekto ngayon, ay may tsansang ang KMPV na lang din ang bibilhin ng Army. Hindi rin natin masisisi ang ating hukbong sandatahan dahil maliban sa mababa ang presyo ng mga offer ng South Korean defense companies ay di kalidad din ito, kaya panalo ang mga bansang kulang sa budget katulad na lang ng Pilipinas. Kahit na ang bansang Poland na panglima sa may pinakamalaking defense budget sa NATO ay puro South Korean defense equipment din ang binibili katulad ng mga FA-50 Block 20 na binili ng Philippine Air Force at ang mga K2 Black Panther main battle tanks, kahit na mayroon silang mga masikat na tangke katulad ng Abrams at Leopard. Samantalang sa isa pang balita, naka-full force na sa ngayon ang Philippine Navy matapos nilang i-deploy ang kanilang mga surface action groups na binubuo ng halos lahat ng warship ng Navy sa kanilang armada upang mas mabantayan palalo ang West Philippine Sea. Kasalukuyan nang nagpapatrolya ang mga warships katulad ng mga Rizal-class frigates matapos ibalita nitong nakaraan na halos nasa Zambales na ang mga barko ng China Coast Guard. Ngunit mabuti ay pumalag na rin ang Philippine Coast Guard sa panghihimasok na ito at itinaboy ang mga vessels ng China. Kung ating titignan, napakakulang pa rin ng mga barko ng Pilipinas at kahit na i-deploy ang lahat ng ating barko, ay hindi pa rin kakayanin na bantayan ng buong West Philippine Sea at kailangan na talagang magdagdag ng patrol vessels ng Pilipinas. May paparating tayong nasa 8 warships na in-order mula sa South Korea na may suma total na halagang nasa 58 billion pesos
na in-order noong Horizon 2 ng AFP Modernization Program sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa ngayong termino ni Pangulong Marcos, wala pang bagong nabiling mga warships, ngunit sinasabing bibili ng 2 frigates ang Navy ngayong taon. Subalit hindi pa tayo masyadong kumbinsido patungkol dito at dapat pang dagdagan ito ng ating gobyerno. Nandiyan lamang ang offer ng bansang Israel ng mga Reshef class corvettes na kung saan sinasabing mas mura pa ang mga ito sa Rizal class frigates. At dahil sa mas mura ang mga ito, ay maramihan ang kayang bilhin ng Pilipinas, kaya mas lalo pang mababantayan ang ating territorial waters. Nasa $156 million lang ang presyo nito, o katumbas ng nasa 9 billion pesos bawat isa, at di hamak na mas mura ang mga ito kumpara sa Miguel Malvar frigates ng South Korea na nagkakahalaga ng nasa 14 billion pesos bawat isang unit. Sana ay bigyang pansin palalo ng kasalukuyang administrasyon ang lahat ng kinakailangan ng ating hukbong sandatahan dahil nakasalalay ang soberanya at seguridad ng bansa dito, lalo na tumitindi palalo ang tensyon laban sa puwersa ng China.